Coach Tim Cone may nasabi tungkol sa paglalaro ni Kai Sotto sa Gilas team at Kai Sotto naman tuloy ang magandang performance sa Japan B1 B-League. Ayon nga dito kay Coach Tim Cone ay maganda naman ang laro ng Gilas kahit na walang Kai Sotto sa team, pero may cambio nga ang pahayag niyang ito dahil na rin sa kung naglalaro naman ang isang Kai Sotto para sa Gilas team ay ibang level ang ating national basketball team. Ito ang nasabi ni Coach Tim Cone. Ibig sabihin lamang nito na talaga namang malaki ang impact na naibibigay ni Kai sa laro para sa ating Gilas team. Mas lumalaki ang chance natin na manalo sa bawat laro at kahit na malakas pa ang kalaban, isang kilalang powerhouse team nga ay posible at kayang-kaya nila itong talunin. Kagaya na lamang ng team ng Latvia na kung saan sino ang mag-aakala na mananalo ang Gilas sa laro nilang ito, at kita naman natin sa FIBA rankings mas angat pa sila kaysa sa team ni Luka na Slovenia. Ayon nga rin sa coach ng Latvia ay ang size ng Gilas ang isa sa hindi niya inaasahan dahil lumaki ang ating lineup sa tulong na rin ng isang Kai Sotto. Mas malaki kaysa sa frontline nila kaya nahirapan sila ng todo sa loob ng paint. Mas malakas ang naging laro ng Gilas. Kapag malakas nga rin ang ating frontline ay mataas ang chance natin na makakuha ng rebound, mapa defensive man o offensive, at nagbibigay ito ng second chance opportunity para maka-score kontra sa ating kalaban. Kaya naman binibigyan ng emphasis nga rin ni Coach Tim Cone ang kahalagahan ng pagiging available ni Kai para sa ating national basketball team. Maganda ang laro ni Kai Sotto sa Japan B1 B-League. Hindi natin ito maipagkakaila dahil marami-rami nga rin ang kanyang double-double stats na performance na kanyang nagagawa sa kanilang laro simula noong bumalik siya sa pagkaka-injury. At pansin dito ng karamihan, hindi madali na makagawa ng double-double na performance, lalong-lalo na kung ang kalaban nga ay mga imports na mas malawak ang experience sa paglalaro ng basketball sa high-level competition. Ang tanong ngayon ng karamihan ay makakapaglaro nga ba si Kai Sotto sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa team ng New Zealand at Australia? Crucial ang dalawang laro na ito at magiging malaking bagay ang makakuha ng kahit isang panalo sa dalawang laro na ito dahil may halaga ito pagdating ng next round pagkatapos ng third window. Kung makakapaglaro nga si Kai Sotto sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay tataas ng bahagya ang chance natin na makakuha ng panalo laban sa team ng New Zealand. Ganun rin naman kontra sa team ng Australia, pero linawin lang natin na kahit na meron kayo sa Gilas, tayo pa rin ng dehado sa team matchup. Yun nga lang, mas magiging maganda ang chance natin na maka-upset o manalo laban sa team ng New Zealand at Australia. Kung sakali naman natalo ang Gilas sa third window sa kanilang dalawang laro laban sa team ng New Zealand at Australia ay kailangan na pagdating ng second round ay maging halos perfecto nga ang ating record laban sa mga teams ng Jordan, Iran at Syria. Ito ang top 3 teams sa Group C na makakalaban nga natin sa next round dahil kita naman natin mukhang Iraq pa ang malalaglag sa kanilang grupo dahil 0-3 na ang kanilang standings. Tatlong talo na sila at wala pang ang panalo. Maganda ang chance natin laban sa tatlong teams na ito. Kung hindi magpapabaya ang Gilas ay posible ang malinis na record sa next round laban sa mga teams na ito pagkatapos ng third window. Check naman na mahihirapan sila laban sa mga teams ng New Zealand at Australia, kaya nga mahalaga talaga ang isang panalo laban sa team ng Australia at New Zealand para sa Gilas team sa third window. Magbibigay ito ng konting advantage para sa Gilas team laban sa mga teams ng Jordan, Iran at Syria. Pagiging local na nga rin ni Ange Kouame, ikakasa na nga ngayong taon. Desisyon ng FIBA magiging mabilis kaya o parang kay QMP na marami pa ring palikulikong daan, tapos sa bandang huli papayagan rin naman na maging local player ng Gilas Pilipinas. Mabigat rin ang magiging katwiran ni Ange Kouame na maging local ng Gilas Pilipinas at ito nga ay ang 10-year residency guideline ng FIBA. Mahirap na makumpleto ang guideline o requirement na ito para maging local player ang isang manlalaro ngayong taon. Makukumpleto ni Ange Kouame ang kanyang 10 years na paninirahan nga dito sa Pilipinas at kapag nakumpleto na niya ito, pwede na siyang magrepresenta sa FIBA para mabigyan ng exemption na maging local player ng ating national basketball team. Magiging malaking tulong ang isang Ange Kouame para sa Gilas team dahil na rin sa pwedeng siya ang maging main center ng Gilas kung walang Kai Sotto, at kung meron namang Kai Sotto sa Gilas makakapaglaro si Kai bilang isang stretch four ng Gilas na kung saan dito nga mas lumalabas ang tunay na laro ng isang Kai Sotto. Ano nga rin ba sa palagay ninyo? Kailangan na nga rin bang si Benny Boatwright ang gagamitin ng Gilas o mag-i-stick
stick ba tayo kay Justin Brownlee? Ang mangyayari nga dito ay hindi naman kaagad-agad napapalaruin ni Coach Tim Cone itong si Benny Boatwright sa Gilas at sigurado na mga ilang laro muna o practice session ang lilipas bago nga tuluyan na gamitin ni Coach Tim Cone itong si Benny Boatwright. Idagdag pa natin na hindi pa tapos ang naturalization ni Benny Boatwright, kailangan na maging present na muna siya sa huling pagbasa niya sa Senado. Ang pinakakailangan natin sa ngayon ay maayos nga ang ating frontline. Tayo naman ang mangunguna sa pagkuha ng rebound at second chance points at kung nangyari ito ay magiging maganda ang laro ng Gilas. Mas mataas ang chance natin na manalo laban sa ating mga kalaban dahil kung laro sa backcourt ang usapan, solid na solid ang ating national basketball team pagdating dito.